Sa gitna ng guho at abo, isang dambuhalang lalaki ang nakatayo sa ibabaw ng lahat. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang na ginto, waring isang Diyos na bumaba mula sa langit upang hatulan ang mundo. Ang kanyang ulo ay halos nasa ulap, at sa bawat kilos niya, ang hangin ay dumadagandong na parang kulog. Ang kanyang tinig ay malalim at bumabalot sa paligid, puno ng kapangyarihang hindi maaaring balewalain. John Dolan, aniya, ang kanyang tinig ay umalangaw sa buong lugar. Tapos ka na. Sa kanyang titig ay nagninangas ang isang labis na pagmamataas. Itinaas niya ang kanyang kamay at idinagdag, ibigay mo sa akin ang Tagi Soul Stone, at marahil, ipagkakaluob ko sa iyo ang pagkakataong mabuhay. Nakaluhod si Zhang, hinahabol ang kanyang hininga matapos ang matinding laban. Sa kanyang noo, isang kakaibang asol na bulaklak ang nagliliyab, isang tanda ng kanyang kaluluwa at lakas. Ang kanyang katawan ay sugatan, ngunit ang kanyang diwa ay matatag. Nang makita siya ng gintong Diyos, tumawa ito, isang malalim, umaalingaw na halakhak. Hindi mo na ako mapapatawad, sagot ni Zhang, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. At hindi ko rin ito hihilingin. Mataimtim niyang tinitigan ang Diyos sa itaas. Ang mga kagaya mong nagnanais ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pandaraya at panlilinlang ay walang karapatang maging isang tunay na Diyos. Dahan-daang inabot niya ang nagliliyab na bulaklak sa kanyang noo. Sa kanyang palad, lumakas ang liwanag nito, na tila isang bituin na sumasabog. Ito ang Soul Stone na ibinigay sa akin ng aking guro, aniya. Isa ito sa mga bagay na maaaring magbigay daan sa isang tao upang maging Diyos. Sa isang iglap, pinagsama niya ang lahat ng natitira niyang lakas sa kanyang kamao at lumipad paitaas, patungo sa dambuhalang gintong Diyos. Mula sa ibaba, nag-aalalang tumingin ang mga nakamasid. Zhang Dolan, sigaw ng isa sa kanila. Ano ang iyong binabalak? Ngunit hindi sumagot si Zhang. Sa halip, dumagundong ang kanyang tinig sa hangin. Kung ako ay mahina at may isang mas karapat dapat sa harapan ko, kusa kong ibibigay ang Soul Stone, aniya. Ngunit ang taong ito, nang ahas gamitin ang pangalan ni Zhiner upang akitin ako sa isang patibong. Isang lalaki ang sumigaw, desperado. Zhang, hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Sinusunog mo ang iyong sariling kaluluwa. Tumawa ang isa pang lalaki, may halong takot at panunuya. Tapos na siya, dapat noon pa natin siya pinigilan. Ngayon, wala na siyang matatakbuhan. Biglang, ilang maningning na lubad ang pumalupot sa kanyang mga kamay at paa, pilit siyang ginagapos. Wala ka ng kawala, sambit ng isa sa mga kalaban. Hintayin na lang nating tuluyang masunog ang iyong kaluluwa, at ang Soul Stone ay magiging atin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakagapos, nanatiling matatag ang tingin ni Zhang. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang guro. Alam niyang ito na ang katapusan. Ngunit kung madadala niya ang kanyang mga kaaway sa kanyang pagbagsak, hindi na mahalaga ang kanyang buhay. Sa isang iglap, binuksan niya ang isang lagusan, isang madilim at walang hanggang hukay patungo sa Abode of the Dead. Isang matinding puwersa ang lumabas mula rito, sumisipsip ng anumang mahawakan. Ang mga kaaway ni Zhang ay nagmadaling tumakas, ngunit isa-isa silang hinigop ng lagusan, ang kanilang mga kaluluwa ay winasak at hindi na kailanman muling isisilang. Ang paligid ay umalangaw sa kanilang mga sigaw ng takot, ngunit si Zhang ay nanatiling tahimik. Ito na ang wakas, ngunit bago siya mahulog, isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan, isang babaeng may mahabang kulay rosas na buhok. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit makapangyarihan. Zhiner, bulong ni Zhang. May hawak siyang isang kakaibang bilog na bagay. Mula rito ay lumalabas ang isang liwanag na pamilyar kay Zhang. Isinakripisyo ni Zhiner ang bahagi ng kanyang kaluluwa upang tawagin ang Soul Stone. Itinapon niya ito kay Zhang, na agad niya namang pinulot. Nakarating ako sa tamang oras, aniya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Bakit ka nandito? Tanong ni Zhang, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Umalis ka na, wala nang pag-asa rito. Ngunit umiling si Zhiner. Natuklasan ko ang lihim ng Abode of the Dead, at kung hindi mo gagamitin ang Soul Stone, ang iyong tunay na kaluluwa ay matutunaw. Napuno ng pananabik ang puso ni Zhang. Sa wakas, malapit na niyang makamit ang immortalidad, ang tanging bagay na kanyang hinangad mula pa noong simula. Ngunit sa huling sandali, isinakripisyo ni Zhiner ang sarili upang iligtas siya.
Sa kanyang harapan, naglaho siya sa liwanag, iniwan si Zhang na nakatingin sa kawalan, hindi sigurado kung dapat niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay, o ipagluksang muli ang isa pang buhay na nawala dahil sa kanyang ambisyon. At sa wakas, siya ay naiwang nag-iisa, isang nilalang na nasa pagitan ng pagiging tao at Diyos. Magkasabay silang nalugmok sa dilim, unti-unting bumabagsak, habang ang mga luha ni Zhang ay bumalong, dala ang pait ng pagkawala. At ipinanganak siyang muli bilang isang musmos at agad na natagpuan ang sarili sa mga bisig ng isang estrangherong lalaki. Sa paligid niya, naririnig niya ang banayad ngunit nag-aalalang tinig ng isang babae, ang babaeng nagsilang sa kanya. Maayos ba ang bata? Tanong nito, puno ng pangamba. Ngumiti ang lalaki at tumango. Huwag kayong mag-alala, ginang. Ang batang Panginoon ay nasa maayos na kalagayan, sagot niya. Ngunit sa kanyang pananalita, may bahid ng pagtataka. Higit pa riyan, napapalibutan siya ng isang pambihirang enerhiya. Ganito kalakas, bihira ko lamang maramdaman. Samantala, unti-unting nagkamalay si Zhang sa bagong mundong kanyang kinalalagyan. Hindi niya maunawaan kung paano siya napunta sa katawan na ito. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, agad niyang napansin ang isang kakaibang bato na nakadikit dito, isang piraso ng Teji Soul Stone. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Muli akong isinilang. Kung nandito siya, nangangahulugan itong muling isinilang din si Ziner, ang kanyang iba pang kalahati. Ngunit sa lawak ng mundong ito, paano niya siya mahahanap? Isang banayad ngunit matatag na tinig ang nagpabalik sa kanyang isipan sa kasalukuyan. Pakiusap, hayaan niyo akong makita ang aking anak, mahina ngunit puno ng pagmamahal na sabi ng babae. Napakatahimik niya, ngunit tila puno ng sigla, sagot ng lalaki habang iniaabot ang sanggol sa ina. Nang may halong pagkamangha, napasinghap ang babae nang yakapin niya ang kanyang anak. Kay lakas ng alon ng mahika na bumabalot sa kanya. Napatingin si Zhang sa babaeng ito, at napagtanto niyang siya ang kanyang ina. Ngunit higit pa roon, agad niyang napansin ang kakaiba sa kanyang anyo. Hindi ito isang ganap na tao. Ang mahahaba at matutulis niyang tainga ay isang patunay, isa siyang elf. Labis ang pagkagulat ni Zhang, ngunit higit pang ikinabahala niya ang isang bagay. Napakahina ng paghinga ng kanyang ina, para bang nauubos na ang kanyang buhay. At bago pa siya makapag-isip ng anumang hakbang, bigla itong hinimatay. Agad na napagtanto ni Zhang ang kanyang kalagayan, ang kanyang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi niya kayang hayaan itong mamatay, kaya't sa kabila ng kanyang murang katawan, ginamit niya ang natitirang mana mula sa kanyang nakaraang buhay. Alam niyang mawawala rin ito kalaunan, ngunit kung magagamit niya ito upang palawigan ang buhay ng kanyang ina, hindi na siya mag-aatubili. Pangako, hahanapin ko ang paraan upang pagalingin kita, inay. Sa sumunod na sandali, bumukas bigla ang pinto. Isang matipunong lalaki ang pumasok, bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Siyo iyan, sigaw niya. Kalma ka lamang, wika ng lalaki na nagpaanak. Kaunting panghihina lamang ito. Ngunit hindi natinag ang lalaking dumating. Halatang hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam, isang mandirigmang nasanay sa digmaan, ngunit walang laban sa takot ng pagkawala ng minamahal. Napangiti ang babae sa kabila ng kanyang panghihina. Tingnan mo ang iyong sarili, mahina ngunit pabirong wika niya. Isa ka sa 4 na dakilang general ng banal na lupain, tagapagdala ng banal na espada, ngunit natatarante ka ng ganito. Huminga ng malalim ang lalaki, pilit pinapakalma ang sarili. Patawarin mo ako, sagot niya. Ngunit hindi ko matiis na makita kang mahina. Sa isang sulok, tahimik na pinagmasdan ni Zhang ang lalaking ito. Hindi niya kailangang magtanong, alam na niyang ito ang kanyang ama. Ang parehong lalaking, sa kanyang alaala, ay pinilit ang kanyang ina na manganak ng 5, halos walang pahinga. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagdating ng mga panauhin. Muling bumukas ang pinto, at pumasok ang isang matandang lalaki kasama ang kanyang ama. Tumigil ito sa tabi ng kama at tinitigan ang babae. Siyo iyan, pinahahalagahan ko ang iyong sakripisyo, aniya. Salamat sa patuloy na pagpapalakas ng dugo ng dragon sa ating pamilya. Tunay ngang kahanga-hanga ka. Bagamat nang hihina, nagpakita ng magalang ng ngiti ang babae. Maraming salamat, ama, sagot niya. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang asawa. Ang ating anak, aniya, habang banayad na hinahaplos ang sanggol,
ay hindi kasing lakas ng iba nating supling sa pisikal na aspeto. Nangangamba ako na baka hindi siya maging isang mandirigma. Nabahala ang lahat sa silid. Ngunit bago pa sila makaramdam ng panghihinayang, nagpatuloy siya. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang mana. Napakalakas. Maaaring hindi siya maging isang mandirigma tulad ng kanyang mga kapatid, ngunit maaaring maging isang dakilang salamangkero. Nagkaroon ng katahimikan. Isang mahika, sa isang pamilya ng mandirigma. Ang ideya ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit wala ni isa ang makatutol. Ang kanyang presensya pa lamang ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang enerhiya. Ang kanyang ama, matapos ang ilang saglit ng pagninilay, ay tumango. Ang ating pamilya ay nagtataglay ng pinakamatitibay na hukbo, ang hukbo ng ilalim ng lupa na dragon at ang hukbo ng griffin. Sa loob ng maraming taon, pinanatili natin ang seguridad ng kaharian sa pamamagitan ng lakas, estratehiya, at kasanayan. Itinaas niya ang kanyang paningin, at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang anak ng may ibang pagtingin. Ngunit kung tunay ng isang makapangyarihang salamangkero ang isinilang sa ating angkan. Nagningning ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Kung ganoon, mas lalo pang titibay ang ating kaharian. At sa kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig ay puno ng pangarap at matinding pananalig. Ang ating pamilya ay magiging higit pa sa walang talo at sa loob ng maraming taon, matagumpay na nakapagpalaki ng mahuhusay na salamangkero ang 5 dakilang angkan. Ngayon, sa wakas, mayroon ng isang makapangyarihang salamangkero sa kanilang sariling pamilya. Wala nang mangangahas na hamakin o pagtawanan sila. Lumingon ang isang babae sa kanyang ama, ang kanyang mga matay kumikislap sa labis na kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, ama, aniya. Ang mana ng aking anak ay higit na mas makapangyarihan kaysa sinuman sa angkan ng mga duwende. Sigurado akong siya ang magiging pinakamalakas na salamangkero sa buong kaharian. Narinig ito ng batang lalaki at ramdam niya ang bigat ng inaasahan sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang nag-alab sa determinasyong patunayan ang kanyang sarili. Hindi siya mag-aalinlangan. Sa mundong ito, kung saan mahika at sining ng pakikidigma ang pundasyon ng lakas, kailangan niyang magpakatatag. Walang konsepto ng kultibasyon tulad ng sa kanyang dating buhay, ang lahat ay nakasalalay sa mana, sa diwa ng labanan, at sa kapangyarihang dumadaloy sa kanilang dugo. Mahiwaga at masalimuot ang mundong ito. Iba't ibang lahi ang magkakasamang namumuhay, mga duwende, duwargo, tao, at Viking, ngunit sa kabila ng kanilang ugnayan, hindi maitatangging patuloy silang naglalaban-laban. Sa lahat ng ito, nangingibabaw ang lahi ng mga tao. Ngayon, nasa kaharian ng bagyo ang pangunahing tauhan, isang malawak na kahariang nahahati sa 39 na lalawigan. Bagamat sa panlabas ay tila payapa ang kaharian, sa katotohanan, napapaligiran ito ng mga kaaway, ang kaharian ng Kurd sa silangan, ang kaharian ng mga magnanakaw ng buhangin sa kanluran, ang makapangyarihang Vanas sa timog, at ang alyansa ng 4 na aristokrata sa hilaga. Lahat sila ay may matinding alitan laban sa kaharian ng bagyo, laging naghihintay ng pagkakataong salakayin ito. Sa loob ng 100 araw niyang pananatili sa kahariang ito, marami na siyang nalaman tungkol sa mundo, ngunit para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang mga taong nasa paligid niya. Napakaraming babae at tagapag-alaga ang palaging nakatingin sa akin, naisip niya habang pinagmamasdan ang kanyang paligid. Natawa ang kanyang ama, labis na natutuwa sa atensyon na natatanggap ng kanyang anak. Mukhang napakagaling talaga ng batang ito. Sa ganitong edad, napapalibutan na siya ng paghanga ng mga kababaihan. Biro niya. Maya-maya, isang dalaga ang lumapit at may ibinalita. Ang pagtitipon para sa anibersaryo ng Batang Ginoo ay magiging engrandi. Narinig ko na si kagalang-galang na source mismo ang magbibinyag sa kanya, aniya ng may halong pananabik. Tinanong niya kung maaaring malaman na ang pangalang ibibigay sa Batang Panginoon. Ngumiti ang ama at sumagot, nalalaman na ng kanyang kabunyian ang pambihirang mana ng aking anak. Dahil dito, nais niyang personal na siya ang magbinyag sa kanya. Tungkol naman sa pangalan, iaanunsyo ito sa tamang panahon. Lumingon ang babae sa kanyang anak, inihiga ito sa duyan at hinaplos ang maliit nitong pisngi. Anak, ang iyong ama ang pipili ng isang dakilang pangalan para sa iyo, isang pangalang magmamarka ng iyong kapalaran, bulong niya.
Magsisimula na ang lahat, maghintay ka lang ng kaunti. Nasa isipan ng batang lalaki ang lahat ng ito, ngunit sa halip na matuwa, mas ginusto niyang mapag-isa. Sa wakas, may katahimikan na sa paligid. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang sanayin ang kanyang sarili sa Tai Chi. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niyang bagamat hindi pamilyar ang mga tao sa mundong ito sa mga pagsasanay ng Taoismo, mataas naman ang espiritual na enerhiya rito. Ang espiritual na chi ng kanyang dating mundo at ang enerhiya ng mundong ito ay magkatulad, at sa bilis ng kanyang cultivation, 5 beses siyang mas mabilis na lalakas kaysa dati. Kung magpapatuloy ito, naisip niya, pagsapit ko ng 20 taon, ako na ang magiging pinakamalakas sa lahat. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang pagsasanay, biglang may narinig siyang tinig. Isang mahinahong tinig ang nagsabi na ang sanggol na ito ang may pambihirang mana at hindi maikakailang napakaganda. Nagtaka ang lalaki kung sino ang nang-ahas na gambolain siya sa sandaling iyon. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang napakagandang dalaga na lumapit, may taglay na maharlikang aura at kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Marahan niyang kinuha ang sanggol sa kanyang mga bisig, tinitigan ito ng may paghanga. Hindi siya kahawig ng kanyang istriktong ama, aniya, ngunit siya ay kasing ganda ni Elijah. Nagulat ang lalaki nang tawagin siya ng dalaga bilang kanyang pamangkin. Noon niya lamang napagtanto, ang reyna ay kanyang tiyahin. Hindi kalayuan, nakatayo ang hari, tahimik na nagmamasid. Sa isang kalmadong tinig, sinabi niyang tunay ng maganda ang bata, ngunit higit pa roon, nais niyang lamaking kasing lakas ito ni Commander Dar. Gayunpaman, idinagdag niya na ang batang ito ay may pambihirang talento, isang biyaya na bihirang matagpuan. Kapag siya'y naging isang dakilang salamangkero, aniya, hindi na ganoon kahalaga ang lakas ng katawan. Habang tinatitigan ng lalaki ang hari, unti-unti niyang naunawaan, ang kanyang tiyahin ay nakahanap ng isang hindi angkop na kapareha. Ngunit sa kabila nito, ang dugo ng Elven clan Elijah ay patuloy na dadaloy sa dugo ng mga hinahangaang tao ng kaharian. Lumapit ang hari sa ina ng bata at pinasalamatan siya sa pagbibigay ng isa pang pambihirang anak. Yumuko naman ang ina at buong pagpapakumbabang sinabing ito ay isang dakilang karangalan para sa Elven clan. Sa sandaling iyon, isang dalagang may hawak na kandila ang lumitaw sa bulwagan, ang kanyang anino ay kumikislap sa mahihinang apoy. Lumapit siya sa hari at marahang nagpahayag, kagalang-galang na sorrows mula sa simbahan ng liwanag ay dumating na. Malapit nang magsimula ang seremonya. Nagbago ang ekspresyon ng reyna. Mahigpit siyang tumingin sa prinsesa ng pamilyang Shixen at malamig na binitiwan ang mga salitang, bilang isang aliping may bahay, wala kang karapatang pumasok sa Epiphany Parade Ground. Ngunit bago pa man makasagot ang prinsesa, isang malalim at may awtoridad na tinig ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Narito ang prinsesa bilang aking katulong, sagot ng pari. Hinihiling ko sa inyong kamahalan na huwag siyang pagbawalan. Pinagmasdan ng pangunahing tauhan ang pari, si Sorrows. Naramdaman niya ang kayabangan nito, isang taong umaasa sa kanyang pangalan at posisyon sa simbahan ng liwanag upang gawin ang nais niya. Ngunit kahit nasa ganitong sitwasyon, batid niyang hindi siya maaaring kumontra sa kapangyarihan ng reyna mismo. Lumapit ang prinsesa at matapang na humarap sa kamahalan. Ibigay ninyo sa akin ang sanggol, aniya. Napakagatlabi ang lalaki, isang babaeng mapagmataas, walang paggalang sa kanyang pamilya, hindi siya makakapayag na patuloy itong lumakad ng taas noo. Nangako siya sa sarili, darating ang araw na tuturuan niya ito ng leksyon. Sa sandaling kunin ng prinsesa ang bata sa kanyang bisig, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang hindi maipaliwanag na amoy ang pumuno sa hangin. Nang lumingon siya, nanlaki ang kanyang mga mata, umiihi ang sanggol sa mismong kanyang damit. Sa loob-loob ng lalaki, napangiti siya. Kahit hindi ko pa kayang kumilos laban kay Sorrows, naisip niya, wala namang nagsabi na hindi ko kayang bigyan ng leksyon ang mayabang na prinsesa. Nagsimulang sumigaw ang prinsesa, ngunit agad itong pinigil ng hari. Hindi pinahihintulutan ang pagsigaw sa sagradong lugar na ito, aniya. At sa iyong kasalukuyang ayos, hindi ka maaaring magpatuloy sa seremonya. Umalis ka na. Walang nagawa ang prinsesa kundi ang umalis, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan. Sa gitna ng katahimikan, marahang kinuha ng pari ang sanggol at tinitigan ito ng may malalim na pagninilay.
Kahanga-hanga, bulong niya. Mukhang sa murang edad pa lang ay tinutulungan na niyang bigyan ng leksyon ang mga taong mula sa pamilyang Shixen. Ngunit may isa pang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi pangkaraniwan ang mana ng batang ito, patuloy niya. Makapangyarihan, ngunit may kakaibang enerhiya dito. Hindi ito tulad ng inaasahan ko. Nagulat ang lalaki. Paanong nalaman ito ng pari? Kahit ang kanyang ina ay hindi napansin ang kakaibang likas na enerhiya sa kanyang mana, ngunit sa isang sulyap lang, nakita na ito ng pari. Napagtanto niya na sa oras na mabunyag ang katotohanan ito, maaaring magbago ang lahat. Gunit Ning ang Diyos lamang ang nakakaalam ng maaaring mangyari, lalo pat ang pamilya niya ay matagal nang may alitan sa makapangyarihang pamilya Shixing. Napagtanto ng lalaki na dapat siyang maging mas maingat sa kanyang mga kilos at desisyon. Dumaan ang mga araw, at dumating ang oras ng isang sagradong ritual. Sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, isinagawa ang binyag. Marahang inihandog ng pari ang sanggol sa kanyang ama, pagkatapos ay ngumiti at idineklarang tapos na ang seremonya. Lumingon siya kay General Dor at hinimok siyang bigyan ng pangalan ng kanyang anak. Sa malalim na tinig, buong pagmamalaki niyang sinabi, mula sa araw na ito, tatawagan siyang Clay Longso. Ipinangako niyang ang pangalang ito ay magiging isang haligi ng kanilang dugo at lahi. 3 taon ang lumipas. Sa loob ng Maringel na palasyo, isang maliit na figure ang masayang tumatakbo, ang kanyang mga paa ay mabilis na dumadagandong sa makinis na sahig. Mula sa malayo, isang tinig ang lumabas na may halong paninita. Clay, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ang palasyo ay hindi lugar para sa iyong paglalaro? Napaatras siya nang makita ang kanyang ina na nakataas ang kilay, nakahalukip-kap at halatang naiinis. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lamang si Clay at naglakad palapit. Pero, inay, kaarawan ko ngayon. Hindi papansinin ni auntie kung mahuli ako ng kaunti. Napailing ang kanyang ina at ngumiti ng bahagya, ngunit mabilis itong nawala nang bumalik ang kanyang matalim na tingin. Hay, batang ito, isang araw, kapag nalaman ng iyong ama ang kalokohan mo, hindi kanya palalampasan. Ngunit sa halip na mag-alala, mabilis na tumakbo si Clay at nagtago sa likod ng mga palumpong. Habang naroon, napangiti siya at inisip kung ang kapalit ng kalayaan ay isang maliit na palo, tiyak na sulit ito. Habang nagtatago, bigla niyang narinig ang mahihinang pag-iyak. Kasabay nito, isang malupit na halakhak ang umalangaw-ngaw. Tingnan niyo ang mga prinsesang ito, tumutulo na ang sipon sa kaiyak. Mga duwag. Isa pang tinig ang sumagot, puno ng pang-aalipusta. Hindi sila mga prinsesa, kundi hamak na maruming dugong alipin. Dapat nilang malaman ang kanilang lugar. Napakunot noo si Clay, sinundan niya ang tunog, at sa kanyang nakita, agad na nag-alab ang kanyang damdamin. Sa harapan niya, isang grupo ng mga batang babae ang nanginginig, pinagtatawanan at pinahihirapan ng isang mayabang na batang lalaki, walang iba kundi ang ikalimang prinsipe. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang nakataas ang baba, tila isang hari na bumababa sa mga hamak niyang alipin. Kung nais niyong palayain ko kayo, lumuhad kayo sa lupa at pasalamatan ang inyong dakilang prinsipe. Ngumisi ito ng mapanukso, at sabihin niyong kayo ay aking tapat na alipin. Mabilis ang tibok ng puso ni Clay. Hindi niya mapapayagang mangyari ito. Sa isang iglap, humakbang siya mula sa kanyang pinagtatagwan at sumigaw, tama na. Tigilan niyo ang pang-aapi. Layas bago ko kayo turuan ng leksyon. Harap-harapan kay prinsipe, nagulat ang ikalimang prinsipe sa kanyang pagsulpot, ngunit agad siyang nakabawi at napangisi, ikaw pala. Isang hamak na anak ng pamilyang Dracosh ang nangangahas na kumontra sa akin. Hindi natinag si Clay, hindi ko hahayaang saktan mo ang mga batang ito. Isang tauhan ng prinsipe ang lumapit at bamulong, huwag kalimutan, prinsipe, ang batang ito ay may mana. Napatawa ang prinsipe. Mana, path. 3 taong gulang pa lang siya. Kung kaya niyang buhatin kahit isang maliit na bato gamit ang kanyang mana, tatawagan ko siyang isang himala. Dahan-daang lumapit ang prinsipe kay Clay, ang kanyang ngiti ay puno ng pangungutya. Ngunit, bilang respeto sa inyong pamilya na matagal nang naglilingkod sa amin, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumayas ka ngayon at baka pagbigyan kita. Ngunit sa isang saglit, napansin ng prinsipe na si Clay ay biglang nawala sa kanyang harapan. Nagpalingga-lingga siya, hindi makapaniwala. Nasaan siya?
Laking gulat niya nang makitang si Clay ay naroon na sa tabi ng mga batang babae, tinutulungan silang tumayo at binibigyan ng lakas ng loob. Huwag kayong matakot, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo, sambit ng prinsipe. Nag-init ang ulo ng prinsipe. Sa tindi ng galit, hinablot niya si Clay sa kwelyo ng damit at malakas na niyugyug. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagkapuot. Paano mo nagagawang baliwalain ako? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sigaw niya, umaalingaw-ngaw sa buong hardin ng palasyo. Sa gitna ng malawak at marangyang hardin, tumayo ang ikalimang prinsipe, ang mga labi ay may nakakalokong ngiti. Ang ihip ng hangin ay nagdala ng tensyon sa paligid, at ang kanyang mga tauhan ay nag-aalangan sa bawat hakbang. Ngunit hindi siya natinag. Tuturuan kita ng leksyon, aniya, matigas ang tinig at puno ng panunuya habang ang kanyang titig ay nakapako kay Clay. Hindi niya ininda ang kaba ng kanyang mga tauhan o ang malamig na mahikang unti-unting bumabalot sa batang kanyang kinakalaban. Subalit si Clay ay nanatiling tahimik. Ang kanyang titig ay matalim, walang bahid ng pangamba o pagdududa. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang mahika. Mula sa lupa, daan-daang halaman ang sumibol sa isang iglap, ang kanilang mga baging ay gumapang at bumalat sa paligid, animoy may sariling buhay. Ang hangin ay biglang bumigat, puno ng enerhiyang hindi maipaliwanag. Ang mga tauhan ng prinsipe ay napaatras, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na takot. Mga hanggal, malamig na wika ni Clay, hindi ninyo ako matuturuan ng leksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang kumpas, ang mga dahon ay biglang nagliyab sa kulay esmeralda, nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Napaatras ang mga tauhan ng prinsipe, nanginginig sa pangamba. Mataas na antas ng mahika. Bulalas ng isa, ngunit tinuwanan lang sila ng prinsipe. Wala kayong dapat ikatakot, sigaw niya, punong-puno ng kayabangan. Wala siyang magagawa. Kahit papaborito siya ng reyna o alaga ng hari, tatapusin ko siya ngayon. At sa isang iglap, bigla niyang sinipa ang isang babae sa gilid, dahilan upang mapahandusay ito sa lupa. Huminto ka, sigaw ni Clay, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Puno ito ng galit, ng isang babalan na hindi dapat baliwalain. Kung hindi ka titigil, hindi ko na ito palalampasin. Ngunit ngumiti lamang ang prinsipe, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pang-aapi. Ikaw, magbabanta sa akin. Tumawa siya ng malakas. Ako ang ikalimang prinsipe, wala kang magagawa, bata. Isang tauhan ng prinsipe ang humakbang pasulong, hawak ang kanyang pana. Masyado kang mayabang dahil lang sa mahika mo. Tingnan natin kung alin ang mas mabilis, ang iyong mahika o ang palaso ko. Isa pang tauhan ang tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa isang iglap, sabay nilang pinakawalan ang kanilang mga palaso, tuwid na tumutok kay Clay. Alam ni Clay na wala silang balak na takutin lang siya, nais nilang tapusin siya. Alam niyang kung lalaban siya ng todo, mas lalala lamang ang gulo para sa kanyang pamilya. Kaya, sa isang iglap, lumikha siya ng isang kalasag ng mahika. Ngunit sa halip na pigilan ang lahat ng palaso, sinadya niyang pahinin ito. Isang palaso ang tila tumama sa kanya, at agad siyang bumagsak sa lupa. Nagdiwang ang mga tauhan ng prinsipe. Nakuha natin siya. Sigaw ng isa, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamayabang. Ngunit bago pa sila tuluyang makapagdiwang, isang malamig na tinig ang pumuno sa hangin, isang tinig na nagpatayo ng balahibo ng bawat naroroon. Talaga bang inisip ninyong ganoon lang kadali? Sa harapan nila, dahan-daang tumayo si Clay. Ang kanyang mata ay kumikinang ng mahiwagang liwanag, mas matindi, mas mapanganib. Hinugot niya ang palasong tila tumama sa kanya, itinapon iyon sa lupa, at muling humakbang palapit. Hindi ko ito sinimulan, aniya, ang kanyang tinig ay parang kidlat sa kalmadong langit, ngunit sisiguraduhin kong matatapos ito ayon sa gusto ko. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, muling sumiklab ang mahika sa paligid. Ginamit niya ang teknik ng wood spirit, at ang malalaking baging ng mga halaman ay pumalupot sa mga lalaking nagpaputok sa kanya. Ang mga baging na ito ay umabot din sa ikalimang prinsipe. May isang sumisigaw at nagsasabing hindi niya maaaring gawin ito sa kanya. Ang iba pang mga lalaki ay napasigaw sa sakit, sinasabing may lason ang mga baging. Lumingon sila kay Batang Ginoo Clay at sinabing hinding-hindi na nila ito uulitin.
Biglang narinig ng ina ng bata ang kakaibang mga sigaw at agad siyang tumakbo patungo sa pinagmulan ng ingay. Sa sandaling iyon, isa sa mga lalaking nakapulupot sa baging ang nagtanong sa bata kung ano iyon. Bilang sagot, tinanong siya ng bata kung natatakot siya. Ipinaalala niya sa kanila na ilang minuto lang ang nakalipas, nais nilang patayin siya. Sinabi ng bata sa kanila na mag-relax lang dahil hindi sila sasaktan ng mga baging. Dagdag pa niya, hindi nilikha ang mga halamang ito upang pumatay. Sa sandaling iyon, sumigaw ang bata na mararanasan na nila ang puot ng kidlat. Dumating ang ina ng bata, hindi makapaniwala kung paano naging ganoon kalakas si Clay. Ang kidlat na kanyang tinawag ay tumama sa kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, sinabi ng bata na kahit kamatayan ay maliit na parusa lamang para sa kanila. Pagkatapos noon, bumagsak si Clay sa lupa. Inamin niyang napakahirap pa rin para sa kanya ang paggamit ng teknik na iyon at naubos nito ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Malinaw na siya ay mahina pa rin. Pagkatapos, nawalan ng malay ang bata at nang magising siya, nakita niyang nakatayo ang kanyang ina sa tabi niya. Sinabi nito na nawalan siya ng malay at tinanong kung talagang nakalimutan niya ang kanyang ginawa. Hinaplo siya nito sa ulo at pabirong tinawag na pasaway. Ipinaliwanag niya na hindi sinasadya ni Clay na gumamit ng ikatlong antas na mahika, na naa-access lamang sa mga bihasang salamangkero, kahit na sa mata ng iba, isa pa rin siyang baguhan. Pagkatapos, tinanong siya ng ina kung kailan pa siya natutong gumamit ng lason. Sinabi nitong nahirapan siyang hilahin ang mga batang iyon mula sa mga baging at pagalingin ang kanilang mga sugat. Sa narinig, nagulat ang bata na pinagaling ng kanyang ina ang mga sutil na iyon. Sinabi niya na ang batang iyon mula sa pamilya ay nais siyang patayin. Sumagot ang kanyang ina na gusto sana niyang pagalingin ang batang iyon, ngunit tinamaan ito ng kidlat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clay na namatay ang bata at siguradong magkakaroon ng problema ang kanyang pamilya. Pinakalma siya ng kanyang ina, sinabing kahit nagwala ang prinsesa sa galit, kumilos si Clay sa pagtatanggol sa sarili, kaya dapat ay magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, binalaan niya ito na masyado siyang padalos-dalos sa kanyang mga kilos. Tinanong ng bata ang kanyang ina kung sa tingin niya ay hindi siya dapat nakialam sa ikalimang prinsipe. Sa isip niya, naisip niya na marahil dahil sa kanyang mga karanasan sa nakaraang buhay, hindi niya kayang basta na lang manood ng hindi tumutulong sa dalawang babaeng iyon. Ngunit tila may mas mahalagang bagay sa mundong ito. Sa sandaling iyon, pabirong tinawag siya ng kanyang ina na Hanggal at sinabing iniligtas niya ang dalawang inosenteng tao. Niyakap siya nito at sinabing mas nag-aalala siya sa katotohanan, sa edad na 3, gumagamit na siya ng mataas na antas ng mahika. Kung magpapatuloy ito, natatakot siyang maaaring mapahamak si Clay. Gayunpaman, idinagdag niya na palaging lilinisin ng pamilya ng Dragon Blood ang kanilang mga tradisyon, at ang ikalimang prinsipe at ang pamilya Shixing ay lahat. Walang kabuluhan, mariing sambit ng babae, kasabay ng pag-igting ng kanyang tinig. May mga makapangyarihang tao sa mundong ito na ginagamit ang kanilang posisyon upang gumawa ng iba't ibang uri ng kawalan ng katarungan ng walang takot sa parusa. Ngunit habang nasa panig natin ang pamilya Dragon Blood at ang lahi ng mga elf, wala tayong dapat ay panggamba. Niyakap ng bata ang kanyang ina, nadarama ang init at pagmamahal nito. Sa sandaling iyon, muling bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraang buhay, isang buhay na puno ng pag-iisa bago niya natagpuan ang kanyang dakilang master ngunit ngayon, sa pagkakataong ito, nangako siya sa sarili, aalagaan niya ang kanyang pamilya, anuman ang mangyari. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang kanyang ama. Napatingin ang kanyang ina, puno ng pag-aalala ang mga mata. Ano ang sinabi ng maharlikang pamilya? Tanong niya, magiging maayos ba ang lahat? Nagbuntong hininga ang lalaki bago sumagot. Hindi magsasampa ng kaso ang maharlikang pamilya, aniya, ngunit ang kasunod niyang sinabi ay nagpagimbaw sa lahat. Ngunit may isang kondisyon, kailangang tatakan ang mahika ni Clay. Pumayag ako. Parang gumuho ang mundo ni Lady Elijah. Nanlungo siya at walang pag-aalinlangang sumigaw sa kanyang asawa, ang galit at pagkabigo ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ano, baliw ka ba? Paano mo nagawang sumang-ayon sa ganitong bagay? Tumindig ang kanyang asawa, matatag ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Ito ang naging pasya ng konseho. At ang seremonya ay pangungunahan ni Dakilang Guro Kara, aniya.
Halos hindi pa humuhupo ang matinding emosyon ni Lady Elijah nang biglang lumitaw sa silid ang naturang guro may awtoridad ngunit may respeto, binati niya ang ginang. Ngunit hindi natinag si Lady Elijah. Ipinagtanggol lamang ng aking anak ang kanyang sarili, aniya, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Hindi lang iyon, nakapagligtas pa siya ng 2 buhay. Sabihin mo sa akin, bakit kailangang parusahan ang isang inosenteng bata? Hindi ako sang-ayon dito. Nagpatuloy siya, puno ng determinasyon. Kung ito ay isang utos mula mismo sa hari, dadalhin ko na lamang si Clay sa lahi ng mga elf. Hindi ko hahayaan na ituring siyang isang kriminal. Muling lumapit ang dakilang guro, hinahaplos ng kanyang tinig ang mabibigat na damdamin ng ina. Ginang Elijah, kalmihan ninyo ang inyong sarili. Hindi ito isang parusa, kundi isang paraan upang maprotektahan ang inyong anak, paliwanag niya. Napakatindi ng kapangyarihan ni Clay. Alam niyo mismo na hindi pa niya lubusang nakokontrol ito. Kung may isa pang insidenteng magaganap, maaaring hindi na natin ito maayos ng ganito kadali. Kaya't napagdesisyonan ng konseho na tatakan lamang ang bahagi ng kanyang mahika. Habang siya ay lumalaki at natututo ng tamang kontrol, unti-unting hihina ang tatak, hanggang sa tuluyan itong mawala. Natigilan ang ginang. Ibig mong sabihin, hindi tuluyang ipagbabawal kay Clay ang paggamit ng kanyang mahika. Maaari siyang gumamit ng kanyang kakayahan, sagot ng guro, ngunit sa loob ng mga limitasyong itinakda upang mapanatili ang kanyang kaligtasan. Nanumpa ang guro sa harap ng lahat, isinumpa ang kanyang katapatan at mga taon ng paglilingkod kay General Darrell, na walang anumang panlilinlang sa desisyong ito. Tahimik na pinagmasdan ni Clay ang lahat. Alam niyang kung tatanggi siya, hindi kailanman titigilan ng maharlikang pamilya at ng pamilya Shiksing ang kanyang pamilya. Ngunit isa pang bagay ang nasa isip niya, ang kanyang mana ay hindi basta-basta mahika. Ito ay isang bagay na higit pa sa espiritual na kapangyarihan ng Kai. At kung gugustuhin niya, hindi magiging mahirap para sa kanya ang basagin ang tatak na ito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at ngumiti ng may pagtitiwala. Wala akong tutol, inay, sabi niya. Lagi mo akong tinuturuan na ang isang lalaki ay dapat maging responsable sa kanyang mga aksyon. At saka, hindi naman permanente ang tatak na ito, hindi ba? Muling napuno ng hinahon ang silid. Pinuri ng dakilang guro ang bata, hinangaan ang kanyang kahinahunan at pag-unawa. Isa kang kahangahangang batang lalaki, Clay. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Mag-aral ka ng mabuti at pagbutihin ang iyong sarili. Balang araw, ikaw ay magiging isang dakilang salamangkero. Lumipas ang ilang sandali, sa ilalim ng liwanag ng araw na dumadaloy sa makapangyarihang haligi ng templo. Pumasok ang batang lalaki sa templo. Sinabi ng maestro na hindi siya maaaring sumama sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil magiging mabilis at walang sakit ang lahat. Inutusan siyang humiga sa isang mataas na bahagi, at sa proseso, makakatulog siya at makakapagpahinga. Habang nakahiga siya sa kalan, 3 salamangkero ang tumayo sa ibabaw niya at nagsimulang maglagay ng isang selyo. Habang nakahiga sa kalan, napagtanto ng bata na isa pala itong mahiwagang lambat na idinisenyo upang kunin ang kanyang kapangyarihang mahika at pigilan siyang gamitin ito ng malaya. Nalaman niya na hindi nagsisinungaling ang Magister, mananatiling ng buo ang kanyang espiritual na enerhiya, at makakaya niyang sirain ang selyo pagkalipas ng ilang taon. Bigla niyang naramdaman ang matinding sakit at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Sarah na epektibo na ang naunang selyo at pinayuhan ang bata na huwag gumalaw at itigil ang paglaban dito. Litong-lito ang bata sa kung ano ang nangyayari at kung sino ang lalaking ito. Pagkatapos, binanggit ni Sarah na nasugatan ng bata ang ika-5 prinsipe at napatay ang tagapagmana ng Shishing. Ipinaalala niya kay Clay na binalaan na niya ito noon na babantayan niya siya. Naisip ni Clay na talagang malupit ang matandang demonyong Shishing. Kung wala lang sanang mga karaniwang salamangkero roon, pinatay na niya ang bata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakahiga si Clay nang walang malay sa kama. Napasigaw ang kanyang ina sa maestro, inakusahan nitong hindi tinupad ang pangako at sinabing baka hindi na magising ang kanyang anak. Sa sagot ng maestro, sinabi niyang wala namang may gustong mangyari ito. Idinagdag ng hari na nakipag-usap na si Dar sa pamilya Shishing at naniniwala siyang makakatanggap si Elijah ng isang kasiya siyang sagot sa lalong madaling panahon.
Sa mga oras na iyon, dalawang dalaga na iniligtas ng bata ang nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Tinanong ng isa ang kanyang kapatid kung sa tingin niya ay magiging maayos ang kanilang kapatid. Sumagot ang kapatid na mabait at matulungin si Clay, kaya tiyak na magiging maayos siya. Ang magagawa na lang nila ngayon ay ipagdasal siya. Pagkatapos, nagsimulang sumigaw ang hari sa mga dalaga, sinisisi sila sa lahat ng nangyari. Sinabi niyang kung hindi dahil sa pagtatanggol ng bata sa kanila, hindi sana nangyari ang gulo. Sa kanyang galit, sinampal niya ng malakas ang isa sa mga dalaga. Pagkatapos, sinabi niya sa ina ng bata na kung gusto niyang ilabas ang kanyang galit sa iba, maaari niyang gawin kung anuman ang gusto niya sa dalawang dalaga dahil sila ang sanhi ng lahat ng ito. Bilang tugon, sinabi ng ina ng bata na alam ng kanyang kamahalan na higit kan inuman na walang kasalanan ang mga dalaga. Bagamat ipagtatanggol niya ang kanyang anak anuman ang mangyari, hinding-hindi siya sasaktan ng inosenteng tao. Sa sandaling iyon, nagising si Clay at sinimulang gamitin ang breakthrough technique. Umaasa siyang ganap na masisira ang selyo sa kanyang unang pagsubok, ngunit masyado pa siyang mahina. Tinanong ng isa sa mga dalaga ang maestro kung ano ang nangyari. Sumagot si Kara na talagang kamangha-mangha iyon, nasira ang selyo ng kanyang kadakilaan. Tinanong niya ang bata kung paano niya ito nagawa, dahil hindi pa siya nakakita ng kahit anong katulad nito noon. Naisip ni Clay na syempre hindi pa ito nakikita ng maestro, dahil ito ay salamat sa Tai Chi cultivation technique pero ang bata ay nagsabi lang ng malakas na hindi rin niya alam kung paano ito nangyari at sinabi na dalawa. Napakagandang tinig na humila sa kanya mula sa kadiliman. Naniniwala siyang tiyak na mga prinsesa ang may-ari ng mga tinig na iyon, at na ang isa sa kanila ang nagligtas sa kanya. Pagkatapos, humarap siya sa kanyang kamahalan at nagtanong, may pag-aalalang kumikinang sa kanyang mga mata, kung parurusahan ba ang kanyang mga tagapagligtas. Ngumiti ang hari at sinabing, syempre hindi. Bakit ko parurusahan ang mga dalagang nagligtas sa iyo? Sa puntong iyon, lumapit ang ina ni Clay sa maestro at sinabi, may bahid ng pangamba sa kanyang tinig, na ang mas mahalagang bagay ay ang agarang pagtanggal ng selyo sa kanyang anak. Ngunit malungkot na yumuko si Kara at sinabing, paumanhin po, mahal na Reyna. Hindi ko ito magagawa. Ipinaliwanag niya na tanging si Clay lamang ang makakawasak ng selyo, ngunit hindi pa sa ngayon. Kailangang maabot muna ng kanyang lakas ang kinakailangang antas. Ang nangyari ngayon ay isang tunay na himala, dagdag pa ni Kara, at dahil dito, hamina ng bahagya ang selyo. Ngayon, may kakayahan na siya gumamit na maliit na mahika. Ngunit imbes na matuwa, nagpanting ang tainga ng Reyna at napasigaw ito ng isang pag-aaksaya ng talento. Mariin niyang sinabi. Mabilis namang sumingit ang Magister at iminungkahi, marahil matutulungan kayo ng Reyna ng mga duwende. Huminga ng malalim si Clay at nilingon ang kanyang ina. Huwag kayong magalit, inay, aniya. Hindi kasalanan ni Kara. Ang mahalaga ay buhay pa ako. Makakahanap tayo ng paraan. Sa pagkarinig nito, hindi napigilan ni Elijah ang kanyang luha. Mahigpit niyang niyakap ang anak at pabulong na sinabing, huwag kang mag-alala, anak. Makakaisip ako ng paraan. Bukas, dadalhin kita sa angkan ng mga duwende. Tama ang iyong ina, dagdag ng hari. Tiyak na matutulungan tayo ng Elf Queen upang tuluyang maalis ang selyo. Sandali pa, lumapit siya kay Clay at tinanong, ano ang nais mong gantimpala, binata? Sabihin mo lamang, at ipagkakaloob ko. Sa halip na humiling para sa kanyang sarili, itinuro ni Clay ang dalawang prinsesa. Hinihiling ko po na pangalagaan ninyo ang mga dalagang nagligtas sa akin. At kung maaari, payagan silang mag-aral sa ilalim ni Grandmaster Kara. Sa marangal na kahilingang ito, tumango ang hari, kita sa kanyang mukha ang paggalang sa kabutihang loob ng binata. Mula sa araw na ito, sila ay magiging mga tunay na prinsesa, ipinahayag niya. At ang iyong kahilingan ay isa sa katuparan. Ilang araw ang lumipas, at dumating na ang oras ng paglalakbay ni Clay patungo sa angkan ng mga duwende. Habang inihahanda ang karwahe, ramdam niya ang pananabik, matagal na siyang nanatili sa isang lugar, at nais niyang makita ang mundo. Sa kanyang pag-aabang, bigla na lamang siyang dinumog ng dalawang prinsesa. Clay, sabik na sabi ng isa, naiintindihan namin. Hindi mo sinira ang selyo dahil sa amin. Tumango ang isa pa, maraming salamat sa iyong kabutihan.
Wala pang naging ganoon kabait sa amin noon. Napangiti si Clay at umiling. Wala iyon. Hindi ninyo kailangang magpasalamat. Ngunit sa halip na sagutin siya, inilabas ng isa sa mga prinsesa ang isang maliit na sisidlan at mula roon ay lumitaw ang isang maliit na lawin. Iniligtas namin ito mula sa ikalimang prinsipe, paliwanag niya. At dahil iniligtas mo kami, gusto naming mapunta ito sa iyo. Umaasa kaming magiging tapat itong kasama sa iyong paglalakbay. Pinagmasdan ni Clay ang maliit na nilalang sa kanyang mga kamay. Isang sisiw ng lawin, mahina pa ngunit puno ng potensyal. Ramdam niya ang koneksyon sa hayop, at may ngiting sinambit, "Salamat. Aalagaan ko ito." "Ano ang ipapangalan mo sa kanya?" tanong ng isa sa mga prinsesa. "Lade," sagot niya. Pagkarinig nito, masayang ngumiti ang dalaga, at bago pa man makapagsalita si Clay, lumapit sa kanya ang dalagang may kulay rosas na buhok at marahang idinampi ang isang halik sa kanyang pisngi. Agad siyang nanlaki ang mata, ramdam ang init ng pamumula sa kanyang mukha, ngunit hindi niya magawang magsalita. Ngumiti ang dalaga at may lamang na binitiwan ang mga salitang, "Mag-ingat ka." Tinitigan siya nito ng may pag-aalala, at sa kabila ng bumibilis niyang pintig ng puso, buong tapang namang tiniyak ni Clay sa mga prinsesa, "Babalik akong ligtas." Sumakay ang batang lalaki sa karwahe at nagpaalam sa mga dalaga, na masiglang sumisigaw sa kanya, sinasabing hihintayin nila siya. Ang kanyang ama, na nakaupo rin sa karwahe, ay tumingin sa kanya ng may halong tuwa at pagkamangha. "Ang tuso mong bata, aniya, ang bata mo pa, pero napapaligiran ka na ng magagandang dalaga." Ngumiti ang bata at walang pag-aalinlangang sumagot, "Ginawa ko lang ang itinuro mo, ama. Kung nagawa mong makuha ang isang kahangahangang babae gaya ni inay, hindi ako maaaring matalo sa iyo." Sa sandaling iyon, sumabat ang kanilang ina, nakataas ang kilay habang nakatingin sa kanilang mag-ama. Ilang araw na ang lumipas mula sa nangyari kay Clay, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagsasalita tungkol dito, aniya sa kanyang asawa. "Mukhang lubos kang nababahala, baka naman matulungan ka ng mga bata na mapagaan ang loob mo." Si Clay naman ay nagtataka. Bakit malulungkot ang kanyang lolo, gayong napakalakas ng nakasisindak na aurang bumabalot dito? Sa kanyang isipan, isang bagay lamang ang malinaw, ang matandang ito ay nagbabalak ng paghihiganti sa pamilya Shishing, na nang ahastretuhin siya ng ganoon. Sa isang iglap, tinawag ng kanyang lolo ang isa sa mga sundalo. "Maaari ka nang bumalik," malamig nitong sabi. Ang mga walang kwentang iyon ay nararapat lamang mamatay, agad naman sumunod ang sundalo. Nag-aalalang tumingin si Clay sa kanyang lolo. "Ano po ang binabalak ninyo? May plano ba kayong saktan ang pamilya Shishing?" Bago pa makasagot ang matanda, isang dalaga ang sumabat. "Huwag kalimutan na may dugong kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya," paalala niya. "Hindi natin sila maaaring patayin. Kahit wala tayo sa teritoryo ng kaharian, tiyak na malalaman ito." Tinitigan siya ng matanda at marahang tumango. "Tama ka, aniya, ngunit ang kasunduang iyon ay umiiral lamang para sa mga lehitimong miyembro ng pamilya, hindi kasama ang mga kabit at mga anak sa labas." Nagliyab ang kanyang mga mata. "Sinubukan nilang alisin ang aking apo nang hindi man lang alamin ang buong katotohanan," patuloy niya. "At sa mundong ito, ang utang ng dugo ay binabayaran ng dugo. Kung hindi natin ipapakita ang ating lakas, mawawala ang respeto ng iba sa pamilya Dragon Blood." Napangiti ang matanda, mistulang may nalalamang lihim. "Higit pa riyan," dagdag niya, "ang mismong hari ay pabor sa atin. Kaya wala tayong dapat ay pangamba." Sa loob ng Maringal na kastilyo, nakatayo ang hari sa kanyang balkonahe, iniinam ang tanawin ng kanyang kaharian habang isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Amoy na amoy ko ang masaker na paparating sa pamilya Shishing," bulong niya sa sarili. Ang matandang iyon ay talagang mabilis kumilos. Matagal na niya akong ginugulo, kaya't dumating na ang oras upang bigyan siya ng leksyon. Muli siyang ngumiti, tila sabik sa paparating na kaguluhan. "At ang maliit na demonyong iyon mula sa pamilya Dragon Blood, kailangan ko siyang makilala ng mas mabuti." Sa loob ng karwahe, habang papalapit sa angkan ng mga duwende, si Clay ay abala sa isang eksperimento. Sa tabi niya, si Lida ay naruroon, at isinasagawa nila ang isang ritual ng pagsasanib ng kaluluwa. Matapos ang proseso, iniutos niya sa isang ibon na lumipad,
at agad itong sumunod sa kanyang utos. Napatingin ang kanyang lolo sa kanya, bahagyang naguguluhan. Ano ang ginawa mo? Tanong nito. Ngumiti si Clay. Isang maliit na eksperimento lamang, sagot niya. Kahit pa nakaselyo ang aking kapangyarihan, hindi ako maaaring umupo lang at maghintay. Dapat akong gumawa ng paraan upang lumakas. Ang mga third-level magician ay may sapat na katahimikan ng isipan upang matutunan ang alkmaya. Bahagyang tumango ang matanda, hindi masamang ideya, aniya. Ngunit ang pagiging isang alkmista ay hindi ganoon kadali. Bigla na lang niya napansin niya na ang bowl ang hawak niya sa kanyang mga kamay ay nagpapakita ng mga pangyayari na nasa ilang 10 kilometro ang layo mula sa kanila. Tinanong niya ang kanyang apo kung paano niya ito ginawa. Sumagot si Clay na ang kristal na bola at ang kanyang mga mata ay konektado sa pamamagitan ng mahika, kaya ngayon ay ipinapakita ng kristal na bola kung ano ang nakikita ng ibon. Sinabi rin niya na gumawa siya ng mga gamot na pampagaling at tila na pag-aralan na niya ang landas ng alkmaya sa tubig. Naisip ng lalaki na buti na lang at hindi siya mahina sa alkmaya, makakatulong din ito sa pagsira ng selyo. Tumawa si Rand Paul at niyakap ang kanyang apo. Sinabi niya na ang bata ay isang kayamanan ng kanilang pamilya at kasiyahan para sa kanyang mga mata at tainga. Nagsalita ang ama ng bata at sinabing ito ay dahil sa mga dugo ni Elijah, dahil pagdating sa alkmaya at mahika, walang makakapantay sa mga duwende. Sinabi ng lolo na sino ang mag-aakalang hindi lang isang salamangkero kundi isang napakatalinong alkmista rin ang lumalaki sa kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, nakita ng bata ang isang apoy sa lobo at sinabi sa kanyang lolo at ama na ipahinto ang grupo dahil mukhang may masamang nangyayari sa unahan. Tiningnan ng ina ng bata ang bola at sinabi na sa mga kagubatang ito, madalas ang labanan ng mga nilalang na may mahika. Base sa enerhiyang mahika na lumalabas, ang mga nilalang na ito ay hindi bababa sa ikapitong antas, kaya tiyak na mapapahamak sila kung magpapatuloy sila sa direksyong iyon. Hinalikan ng ina ang kanyang anak sa noo at sinabing salamat sa pandikit, magiging ligtas sila. Idinagdag din niya na may maliit na bayan sa unahan kung saan sila maaaring magpalipos ng gabi at mag-replenish ng kanilang mga supply. Naisip ng bata na magandang ideya ang manatili sa lungsod, pero nagkamali ang kanyang ina sa isang bagay. Ang mga halimaw ay hindi nasa ikapitong antas. Napagtanto ng bata na kahit hindi ito maramdaman ng iba, ang hangin ay literal na punong-puno ng nakamamatay na aura, at ang mga halimaw na ito ay nakakatakot na nilalang sa ika-9 na antas. Naisip niyang matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganito, kaya kailangan niyang suriin ito. Kinagabihan, habang natutulog ang buong pamilya, sinimula ni Clay ang pagtawag sa pangunahing anyo ng gintong lotus. Ang lotus ay napakaliit dahil sa selyo, gayunpaman, sapat na ito upang makagalaw si Clay. Inisip ng bata na ang mga mahika ni Charles na inilagay sa kanyang ina ay tatagal hanggang madaling araw, at umaasa siyang makakabalik siya bago yun. Nakarating ang bata sa tamang lugar at nakita ang isang napakalaking apoy. Pinanood niya ang labanan sa pagitan ng 9 na ulong Hydra, ang hari ng latian, at ng Earth Bear, ang Diyos ng digmaan sa lupa. Ang Hydra ay isang mid-level na nilalang sa ika-9 na antas, kung saan ang 9 nitong ulo ay tumutugma sa 9 na elemento ng mahika. Ang Earth Bear naman ay isang high-level na nilalang sa ika-9 na antas. Ang kakayahan nito ay ang pagbuo ng matibay na baluti, at ang espesyal nitong kasanayan ay ang alingawngaw ng hari ng mga hayop. Nasabik ang bata na makakita ng dalawang nilalang sa ika-9 na antas mismo sa kanyang harapan, mga nilalang na dati niya lamang nababasa sa mga libro. Gusto niyang samantalahin ang kanilang kahinaan, ngunit kahit na parehong nasa bingit ng kamatayan ang dalawa, alam niyang hindi niya sila kayang talunin. Sa huli, kinagat ng Hydra ang oso. Pinanood ito ng bata at inisip na malinaw na nakasulat sa mga libro na kayang i-condense ng isang Earth Bear ang kanyang baluti. Hindi niya maintindihan kung bakit, kung gayon, ang oso ang sarili nitong makagat ng ganoon kadali. Ngunit sa isang iglap, napagtanto niyang masyado pa itong bata at hindi pa kayang likhain ang sariling baluti. Habang pinagmasdan niya ang laban, unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanang malapit nang mamatay ang oso. Napaisip siya, dapat ba niya itong tulungan? Samantala, galit ang oso. Isang estrangherong boses ang biglang pumasok sa kanyang isipan, na tila ba iniinsulto siya habang nakikipaglaban. Naubos na ang kanyang pasensya.
Kapag natapos niya ang laban sa Hydra, ang taong ito ang susunod niyang lalamunan. Ngunit hindi natinag ang bata. Sa halip, mayabang itong sumagot, dapat mong bantayan ang pananalita mo. Sa ilang kagat pa, baka hindi mo na ako maabyutan ng buhay. Tila isang insulto iyon sa dangal ng oso. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nag-alok ang bata ng isang kasunduan. Tutulungan kitang talunin ang Hydra. Kapalit nito, magiging pamilyar kita. Sa una, niinsulto ang oso. Sino ba itong hamak na tao para mag-alok ng ganoong kasunduan? Siya, isang makapangyarihang nilalang, ay hindi kailangang umasa sa isang tao. Ngunit bago pa siya makatanggi, muling sumalakay ang Hydra, at isang matalim na pangil ang muling bumaon sa kanyang laman. Nanlabo ang kanyang paningin. Narinig niyang muli ang boses ng bata, magdesisyon ka na. Wala ka ng gaanong oras. Napilitan siyang magtanong, talaga bang tutulungan mo ako? Ngumiti ang bata, syempre, ngunit paano ako makakatiyak na hindi mo ako tataksilin? Alam ng oso na wala siyang pagpipilian. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ibinaba niya ang kanyang dangal. Ako si Guts Appear, isang Earth Bear. Sa pangalan ni Inang Kalikasan, nangangako akong susundan kita magpakailanman kung tutulungan mo akong patayin ang Hydra. Ngumisi ang bata, mabuti, simula ngayon, tawagin mo akong iyong Panginoon. Nagalit si Guts Appear, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Tandaan mo ito, bata. Kapag hindi mo tinupad ang pangako mo, kakainin kita bago ako malagutan ng hininga. Sa hudyat na iyon, muling sumugod si Guts Appear sa Hydra. Ngunit muli siyang pinagsabihan ng bata, huwag kang padalos-dalos, Tanggang Lapa. Gamitin mo ang Roar of the King of Beasts para tapusin siya. Napangiwi si Guts Appear sa tawag na iyon, ngunit wala siyang oras upang makipagtalo. Alam niyang may punto ang bata. Kailangan niyang sirain ang lahat ng ulo ng Hydra ng sabay-sabay. Biglang ibinuhos ng bata ang isang mahiwagang likido sa kanyang katawan. Ramdam ni Guts Appear ang mabilis na paghilom ng kanyang sugat, ngunit higit pa riyan, lumakas ang kanyang mana sa bawat saglit. Isang nakakabinging dagandong ang pumuno sa paligid. Sa isang iglap, lumitaw ang baluti sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang Hydra, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya sa gitna ng laban. Handa ka na bang mamatay, kasuklam-suklam na lintang? Isang dagandong na sigaw ang pumailan lang sa hangin, ang Roar of the King of Beasts. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng ulo ng Hydra, at ang dambuhalang nilalang ay bumagsak, wala ng buhay. Pagkatapos ng laban, hinarap ni Guts Appear ang bata. Ano ang ibinigay mo sa akin? Walang pakialam na sumagot si Clay, isang pampalakas lang. Sa kakulangan ng oras at materyales, yan na ang pinakamabuti kong nagawa. Ngunit nagdilim ang kanyang mukha nang marinig niyang tinawag siyang, bata, at Tanggang Lapa. Muli siyang sinulyapan ng oso. Sandaling natahimik, bago dahan-daw ang yumuko sa harapan ni Clay. Simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Nangangako akong susundan ka habang buhay. Napangiti si Clay, mas mabuti nga, mukhang hindi ka naman pala ganoon katanga, Lapa. Muling nag-apoy ang galit sa mga mata ng oso. Ang pangalan ko ay Guts Appear. Hindi ako Tanggang Lapa, at hindi ko kailanman tatanggapin ang bansag na yan. Napangiti si Clay at tumanggo. Sige na nga, Guts Appear kung Guts Appear. Pero aminin mo, masyadong mahaba ang pangalan mo. Kaya tatawagan na lang kitang Pipi. Bahagyang nag-isip ang oso, ngunit bago pa ito makatutol, muling nagsalita ang bata. Isa pa, ang laki-laki mo. Paano kita madadala? May paraan ka bang paliitin ang sarili mo? Napangisi ang oso, at sa isang iglap, lumiit ito at naging isang munting teddy bear. Napatili sa tuwa si Clay, agad niya itong niyakap at sinabing, ayan. Mas okay ka nang dalhin ngayon. Samantala, unti-unti nang sumisikat ang araw. Kailangan na nating magmadali, sabi ni Clay sa sarili. Kapag nagising si Mama at wala ako sa kama, lagot ako. Tumayo siya sa kanyang lotes at sinubukang lumipad pa uwi, ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa. Ano ba yan? Ang bigat mo, Pipi. Reklamo niya. Napahagalpak ng tawa ang oso. Hindi ako ang mabigat, mahina lang talaga ang mana mo. Paano mo ako nagawang maging amo kung ganyan kaina ang lakas mo? Dapat nga hindi kita tinanggap. Nap-awesome ang mukha ni Clay. Ayoko na nga, bumalik ka na lang sa dati mong laki at buhatin mo ako.
Kapag nakalabas na tayo ng gubat, saka ka na ulit maging teddy bear. Hindi natin pwedeng takutin ang buong lungsod, utos ka ng utos, sagot ng oso, pero sumunod din ito. Sa hindi inaasahang sandali, lumitaw ang isang malaking berdeng kristal sa ibabaw ng patay na ahas. Napakunot ang noo ni Clay. Ano yan? Magical core ng slug, sagot ng oso. Kung gagamitin mo yan, lalaki ng gusto ang mana mo. Pero tandaan mo, isang nilalang tubig ang Hydra. Ikaw ang may-ari ko ngayon, kaya nasa iyo ang desisyon kung ano ang gagawin dito. Tiningnan ni Clay ang kristal. Malaki ito, at mukhang napakahalaga sa alchemy. Sayang naman kung iiwan natin ito, pero napakakapansin-pansin nito. Hindi natin ito madadala ngayon. Babalikan na lang natin. Napagdesisyonan nilang bumalik muna. Samantala, sa kabilang banda, nagising si Elijah at napansin niyang wala sa tabi niya ang kanyang anak. Nanginginig siya sa kaba, agad na bumangon at hinanap si Clay. Magkatabi lang kami kanina, paano ako hindi nagising nang umalis siya? Napakasamang ina ko. Lumapit ang kanyang asawa at hinawakan siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi naman basta-basta mapapahamak si Clay. Iniutos ko na sa mga tauhan natin ang paghahanap sa kanya. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at lumitaw si Clay, may hawak na isang maliit na oso. Mama, Papa, bakit kayo nandito? Nagkatinginan ang mag-asawa, at sa sobrang tuwa, agad nilang nilapitan ang anak. Anak, salamat sa Diyos, ligtas ka. Habang yakap-yakap siya ng kanyang ina, napatingin ang kanyang ama sa hawak niyang oso. Ano yan? Nagdala ka ng aso. Napangiwi si Clay. Hindi to aso, Papa. Oso siya, oso. Nang makita ng kanyang mga magulang na hindi siya nasaktan, unti-unti silang kumalma. Saan ka ba galing? Tanong ng kanyang ina. Napakamot sa ulo si Clay. Narinig ko kasi ang iyak niya, kaya sinundan ko. Naligaw siya sa gubat, kaya tinulungan ko siyang makalabas. Nagkasundo kami, kaya dinala ko na siya rito. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Bilang isang salamangkero, natural lang na makipagkasundo ka sa mahiwagang hayop, pero hindi ibig sabihin ito na pwede ka nang tumakas sa gabi, ha? Nakangiting tumanggo si Clay. Opo, ibig sabihin, pwede kong alagaan si Pipi. Oo, pero wala nang takasan sa gabi, naiintindihan mo. Tuwang-tuwa si Clay. Yes, narinig mo yun, Pipi. Pwede kitang alagaan. Bigla namang napahawak sa ulo si Elijah. Napansin ito ng kanyang asawa at agad siyang inalalayan. Mahal, kaninang umaga mo pa hinahanap si Clay. Dapat sigurong manatili muna tayo rito ng isa pang araw para makapagpahinga ka, at para na rin makabili tayo ng mga kailangan natin sa biyahe. Umiling si Elijah. Ayos lang ako, pero, tama ka. Kailangan nating punuin ang ating mga supply bago umalis. Napaisip si Clay. Nakakapagtaka, habang bumibiyahe tayo, hindi ako nakakita ng kahit isang kariton na may paninda. Mukhang iba ang paraan nila dito. Bilang tugon, ngumiti ang kanyang ina at sinabing hindi maaaring umasa lamang ang ganitong karaming tao sa mga halamang tumutubo sa bundok. Itinuro niya ang kanyang singsing at ipinaliwanag na naroon ang lahat ng kanilang supply. Isa itong Elven Spatial Ring, isang mahiwagang alahas na may kakayahang mag-imbak ng napakaraming bagay, sapat pa upang maitago ang isang maliit na bayan. Napangiti si Clay habang iniisip ang halaga ng ganoong singsing. Kung magagamit niya ito, hindi magiging problema ang pagdadala ng bangkay at ng magic core ng Hydra. Bukod pa roon, alam niyang madalas na may nakatagong yaman sa katawan ng ganitong makapangyarihang nilalang. Sa isang iglap, nakita niya ang sarili niyang nagtatampisaw sa kayamanan. Napaisip siya, kaya tinanong ang kanyang ina, kung may makitang kayamanan sa loob ng lungsod, maaari ba itong kunin ng sinuman? Napangiti ang kanyang ina at tumanggo. Siyempre, bakit mo naman na itanong? Napuno ng pananabik ang tinig ni Clay habang nagkukwento. Natagpuan ni Lida ang bangkay ng isang siyam na ulong Hydra. Iniisip ko kung may pakinabang ito. Napasinghap ang dalaga. Totoo ba yan? Tumanggo si Clay. Oo, muntik na nga kaming masagasaan ng 2 halimaw kahapon. Mukhang natalo ang Hydra sa labanang iyon. Pinag-isipan ng kanyang ina ang sitwasyon, saka nagtanong, gusto mong kunin ito para sayo? At gusto mong tulungan kita? Tumanggo si Clay, hindi maitago ang kasabikan. Napangiti ang dalaga.
Isang pambihirang tuklas nga ito. Hindi ako magtataka kung gusto mong angkinan ito. Pero tandaan mo, napakalaki ng bangkay ng Hydra. Kakailanganin mo ang aking singsing. Napakunot noo si Clay nang marinig ang sumunod na sinabi ng kanyang ina. Tumutulong ako, pero kalahati ng kayamanan ang kapalit. Napatawa ang bata at nagbiro, niloloko mo ba ako, ina? Dapat, kung sino ang nakahanap, siya ang may-ari. Natawa si Elijah, wala namang pumilit sa'yo na humingi ng tulong, hindi ba? Sa huli, nagkasundo silang dalawa, at magaan nilang tinahak ang daan patungo sa Elven Forest sakay ng isang unicorn. Habang bumabagtas sila sa landas, lihim na napaisip si Clay tungkol sa kanyang ina. Mukhang mahilig siyang makipagkalakalan. Palaging may kapalit ang tulong niya. Napansin ng kanyang ina ang katahimikan niya, kaya tinanong siya nito, galit ka pa ba sa akin? At saka, bakit ba isang bata ang nangangailangan ng napakaraming kayamanan? Diretsyong sumagot si Clay, gusto kong maging isang dakilang alchemist. Ang mga materyales na ito ay napakahalaga para sa akin. Tumango ang dalaga at sinabing, kahit ganun, sapat na ang kalahati para sa'yo. At saka, tandaan mo, kung may kailangan ka pa sa hinaharap, laging handang tumulong ang iyong pamilya at ang elf clan. Wala kang dapat ipag-alala. Napaisip si Clay sandali bago ngumiti. Sa ganung kaso, ako ang unang pipili ng gusto kong kunin. Natawa ang kanyang ina, ngunit hindi na tumutol. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating sila sa Elven Forest. Sa harap nila, nakahandusay ang napakalaking bangkay ng 9 na ulong Hydra. Maging ang mga bihasang kabalyero ay napanganga sa kanilang nasaksihan. Isang nilalang ng ika-9 na ranggo. Ang sukat nito ay hindi kapanipaniwala. Bulalas ng isa sa mga kabalyero. Tumango ang isa pang kabalyero. Sa buong buhay ko, wala pa akong nakikitang mas kahanga-hanga pa rito. Sa gitna ng pagkamangha ng lahat, lumapit si Elijah at nagbigay ng mahigpit na utos. Hatiin ang balat ng maingat. Siguraduhin na walang kahit isang patak ng dugo ang masasayang. Napakahalaga ng lahat ng bahagi ng nilalang na ito pagkatapos, iniutos niya sa isa pang kabalyero, hanapin ang lungga ng Hydra. Sigurado akong may natatagong kayamanan doon.